Formal na pong nai-refer kagabi sa House Committee on Rules ang committee report ng House Justice Panel na naglalaman po ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kalakip po nito ang findings at mga rekomendasyon para nga sa impeachment proceedings. 1/3 o higit pa hong 100 boto ang kinakailangan para po tuluyang ma-impeach ang bise. Pero ngayon pa lang po ay kumpiyansa na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na meron pong higit 200 mga mambabatas daw ang nagpahayag na boboto pabor sa impeachment. Bagamat mababa daw po ang estimate ng ilang kongresista, marami po ang nagpahayag ng suporta sa impeachment. Kaya si VP Sara ay binatikos ang Kamara dahil tila sigurado na po raw na siya'y mai-impeach. Pero giit ng mga kongresista, matibay ang mga inilatag na ebidensya laban sa Vice Presidente. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Tiyak po kami sa 6.7 billion total transactions na pumasok po at lumabas sa mga accounts po ng mag-asawang Duterte Carpio. Tiyak po kami sa 448 million na pinapasoli ho sa kanya. Tiyak ho kami doon sa pagbabanta laban ho sa Pangulo. Yan po ang tinig nila Vice President Sara Duterte at Congressman Terry Ridon. Bumuelta ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay po ng 2028 national elections. Sa panayam kay VP Sara sa The Hague, Netherlands, natanong nga siya kung handa na ba siya na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ang sagot ng bise, nananalangin siya na magkaroon o matuloy ang botohan sa 2028. Hangad din anya ito na ito'y maging tapat, maayos at payapa. Pinuna ng palasyo na tila nakangiti ang bise habang sinasagot ang tanong, kita raw ang kasabikan ng bise sa usapin ng eleksyon habang ang Pangulo ay abala sa krisis sa bansa. Ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So ang mga ganitong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon. Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Inimok po naman ng ICC prosecutors ang International Criminal Court na ibasura ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa napayagan silang iapila ang desisyon sa confirmation of charges. Ayon sa prosecution, biguro po ang depensa na tukuyin kung aling partikular na parte ng desisyon o issue ang kanilang iaapila. Ilang ulit na rin daw pong pinagsabihan ang defense kaugnay po sa kanila pong mga obligasyon sa ilalim pa rin ng Code of Conduct sa ICC Chamber. Sa kabila niyan, patuloy po raw ang pagpatutsada nila na sumisira sa pagkalihitimo ng ICC Court. Iginit din po ng prosecution na lalo lamang pong umanong magdudulot ng delay sa mga ginagawang pagdinig ng hukuman ang herit na iapila ni Duterte. Sa May 27, itinakda po ng Trial Chamber 3 ang unang status conference sa kaso. Sa iba pang mga balita, patuloy naman ang patutsadahan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at Executive Secretary Ralph Recto. Sa kanyang privilege speech kahapon, binueltahan ni Leviste ang pahayag ni Recto na baliw daw siya. Ang gitang kongresista, pinagkakalat daw ni Recto sa social media ang utang niya na 24 billion pesos sa Department of Energy o DOE para pahinain ang kanyang kampanya kontra korupsyon. Muli rin siyang nanawagang imbestigahan ang koneksyon ni Recto at CWS Party List Representative Edwin Garjola. Base raw sa kanyang pagsasaliksik, gumastos ng 1 bilyong piso si Garjola sa 2025 political campaign ni na Governor Vilma Santos Recto at ng anak na si Luis Manzano. Agad namang itinanggi ng anak ni Recto na si Congressman Ryan Recto ang mga naging paratang ni Leviste. Fake news daw ang mga umano'y koneksyon at mga anomalyang transaksyon ni na Recto at Garjola. Sa huli, pinagbotohan ng mayorya na strike out of record ng Kamara ang mga alegasyon ni Leviste dahil wala daw itong ebidensya.
Yun nga po ang nangyari dyan kahapon. Ano po, samantala po naman, lumabas po ang sa isang survey na 4 lamang sa kada 10 Pilipino ang umaasa na bubuti ang kanilang buhay. Sa 1,500 na mga tinanong sa SWS survey, 38% ang naniniwalang bubuti raw ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. 32% naman ang nagsabing hindi, wala rin magbabago sa kanilang pamumuhay. Habang 16% naman ang naniniwalang malulugbok lamang sila lalo sa kahirapan. Ginawa pang survey noong pong March 24 hanggang 31 sa kasagsagan po ng sunod-sunod na taas presyo ng langis at gera sa gitnang silangan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.